Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Cancer. Paunang mensahe po ninyo would be for general life. We have 8 of Swords. Ayan. So, ang iba sa inyo nagkakaroon ng anxiety sa ngayon. Maybe you have so many things in mind ngayon. You have so many things. Parang ang dami siguro ninyong pinaplano, ang dami ninyong iniisip. Pero siguro sa dami nito, mas lalong hindi na ninyo ito nagagawa. Sa dami ng laman ng isip mo, sa dami ng ideas mo, maybe lalo kang na-overwhelm at lalong hindi mo ito masimulan. Kasi maybe you are yung parang naaaligaga ka na siguro, no? At hindi mo alam kung alin dito yung uunahin mo, hindi mo tuloy alam kung alin yung ipa-prioritize mo, alin yung uunahin mong asikasuhin, i-gather kung ano mga kailanganin mo as you take action towards whatever that plan is, 'di ba? Kaya parang ngayon, parang mas lalo kang hindi makagalaw because of that, no? Na parang na-overwhelm na kayo. So, kalma lang, no? Cancer, try to calm down at pag-isipan mo kung ano talaga ang priorities mo. Tignan mo kung ano ang nangyayari sa paligid mo, sa buhay mo, 'di ba? Para ma-figure out ninyo kung ano ang dapat ninyong gawin sa ngayon. So, money and career is Queen of Swords. Ayan. So, you're setting your ambitions siguro sa ngayon. Maaari na marami kayong ambisyon sa buhay at siguro sa ngayon, baka iniisip mo sa ngayon kung alin kaya dito, no, ang uunahin ko. So, that could be related to this Eight of Swords. So, siguro sa dami mong ambisyon sa buhay, hindi naman po pwedeng pagsabay-sabayin talaga, 'di ba? Na mag-take action ka sa lahat ng ambisyon mo. Kasi hindi may kasabihan 'di ba na you can't serve too many masters at a time. Kasi hindi mo maibibigay yung 100% mo, 'di ba? At papaano kung may mga conflict sa oras, papaano kung mayroong mga conflict of interest, 'di ba? Yung mga ganon and other complications. Kaya kailangan talaga na pag-isipan, no? Pag-isipan ninyo kung alin ang uunahin, 'di ba? In terms of your finances naman, maybe you need to you need to focus on clear thinking, 'di ba? Kailangan mong palinawin talaga ang inyong isipan. Maybe you need to do some kind of contemplation, reflection para malaman mo kung ano yung focus mo sa ngayon. Kailangan mo mapag-isipan kung ano talaga yung priorities mo, yung mga ganon. Kasi including sa inyong financial matters, 'di ba? Kailangan alam mo kung ano yung direction na tinatahak mo rito. Are you going to save for your retirement? Are you going to save for your medical expenses in the future? Kasi 'di ba hindi naman tayo bumabata. Nagkakaedad tayo at kailangan natin na meron tayong pondo para sa mga medical emergency, hindi ba? So, yun, isa lang yan sa example na pwedeng kailangan ninyong pag-isipan kung ano ang gagawin ninyo, papaano ninyo i-manage din ang inyong kaperahan, 'di ba? So, use your wisdom, use your own discernment in making financial decisions. At dapat alam ninyo kung ano talaga yung mga priorities ninyo. Sa love and romantic relationships naman, we have Ace of Pentacles. So, napakaganda nito kasi Ace is a new beginning. So, pwede na meron ditong magsisimula ng bagong relationship, no? Pagdating sa, siguro kung kunyari, kung single kayo, meron nang naliligaw sa inyo, something like that. So, baka ayun, pupunta na kayo sa pag-level up ng inyong relationship, no? Ng inyong pagliligawan at baka kayo ay pupunta na sa pagiging magjowa. So, pwedeng ganon din ang sitwasyon. Maaari na ang focus ninyo rito is starting a relationship with someone na
alam ninyong merong pupuntahan, no, yung relationship na to. Siguro naman, 'di ba, pag nagliligawan, somehow nalalaman mo din kung ano yung intentions ng tao sa 'di ba? Kung 'yan ay fling lang, kung 'yan ay pwedeng maging serious na relationship, pwedeng mauwi sa kasalan, or kung panakip-butas ka lang, 'di ba? During ligawan, diyan 'yan lumalabas, 'di ba? Sa mga pag-uusap ninyo, diyan 'yan lalabas kung ano, mapapansin mo or malalaman mo kung ano ang intention ng tao sa But in this case, no, maaari na ang ah, ang malalaman mo dito sa inyong person, kaya siguro makikipagrelasyon ka din sa taong ito is because you know that this person is serious about you. Maaari talaga na pwedeng mauwi sa isang seryosong relasyon na pwedeng makarating, no, sa pag-aasawa, no, yung may potential, no, kumbaga yung person na pinili ninyo could have that potential of becoming yung parang siya, husband material or wife material, yung ganun ba, no? So congrats to you. So tignan natin kung ano pa ang ganap, final message ninyo. And before I go on, maraming salamat muna sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you po for your time and for your support. At sa mga nagpapadala din ng donasyon at super thanks, maraming salamat po, no, for your generosity. God bless you more. Final message ninyo is Angel of Action. Take action toward your destiny. Ayan. So, napakaganda kasi you will be, no, taking action. So, makakaalis na kayo sa sitwasyon na to. Siguro, there is something na marirealize kayo, may isip ninyo na sayang, 'di ba? Sayang kung kayo ay may stuck lang sa kung nasaan kayo sa ngayon. Kaya posible, no, na maaring magninilay-nilay kayo, magmumuni-muni kayo, talagang pag-iisipan ninyo yung inyong sitwasyon, you are going to evaluate what is happening sa buhay ninyo at pag-iisipan ninyo kung ano yung priorities ninyo sa buhay. So siguro, in the end, you will be realizing, no, na it's about time na to take action. It's about time na lumabas na kayo doon sa sitwasyon na to, na you're being trapped, no, sa sarili ninyong takot, or baka na-overwhelm nga kayo, yung ganon. And you are going to start moving. You are getting on your feet and you're going to start soaring high. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.